You know, ang Kristohanon, kung Kristohanon ka, you are powerful. Dili ka kinahanglan magkinabuhi nga pildi dinis kalibutan. Although dili i-grant sa Ginoo nga maangko na tong tanang butang sa kalibutan kay tinuod nga success di man ang pag-acquire sa butang sa kalibutan. But you know what? Kung masabtan lang nimo ang imuhang standpoint, ang imuhang authority as a child of God, nagtuko nga mahimong victorious gid atong life. Now, atong Diyos sa langit, gidescribe siya sometimes as our Father. It means, siya naga-comfort, naga-guide sa iyang mga kanakan. Usay pod gitawag pod siya our shepherd. It means siya naga-provide sa tanang need sa iyang mga karnero. And you know what? Seldom lang kayo ni-mention sa Bible, bisan siguro sa pulpit, that God is our El Shaddai. It means Almighty God. You know, ang El Shaddai, dili ni supposedly religion. Dili ni ngalan dapat sa usa ka pundok. Isa ni ka-title sa Hebrew. Isa ni ka-Hebrew term, ang El Shaddai. El means God. And Shaddai, it means mighty one. He's strong. It means Almighty God. Muna siyang El Shaddai. And when we tag Almighty, it means He is all-powerful. He is authoritative o walay imposible diha kaniya. Now, tanaw na to ang life ni Abraham. You know what? Sa life ni Abraham, isa siya ka-victorious kayo na servant of God. In fact, ang promise sa Ginoo dili lang kang Abraham, even sa iyang son nga si Isaac, hangtod na mana sa next generation o gani hangtod nato niabot ang kaluwasan tungod kang Abraham, no? Spiritual children of Abraham man ta sa karon nga panahon. So, dili ni mahitabo kung walay gahom sa Dios naglihok sa life na Abraham. Natanaw na to unsa ang Ginoo milihok sa iyahang kinabuhi. Now, unsay mga experience nimo sa imong life nga nakabaton kag kadaugan? Kung tagaan kag time mo testify diri sa front, mo share ka unsay mga kadaugan sa imong life. Asa nga instance sa imong kinabuhi ba nga na feel gid bitaw nimo nga nagi pag-empower sa Dios. You know, kung Kristohanon ka, naa kay experience dapat ana. Kay maingon na to murag luoy kay atong Christian life, kung sa atong pagka-Kristohanon wala ta kabantay nga nihatag yun og lahi nga paglihok ang Ginoo nato ba? Kanang ma-feel ginato nga nagigahom nga nagalihok sa ato ang kinabuhi. You know, sa mga apostles, sa apostles' time, they don't have money, they don't have cars, they don't have houses, they don't have access sa government. Wala sila'y mga tao nga kakapitan. Pero ingon ang Bible, nga sa ilang time, mi multiply og mayo ang gospel, ang ministry, mi dako og mayo sa Ginoo, daghan ang na-save, daghan ang nabaptize. Successful kay sila. Ngano kaha nga wa man sila ay technology nga sama nato karon. Manual ilang pagwali sa ato karon. Preach ka sa Facebook, thousands na makadungog diya, daghan na ma-sharean sa video. So sa ilang time walay technology, walay equipments, walay facilities, they don't have buildings, they don't have church buildings. Naga-worship sila sa tago-tago nga dapit og sa mga private houses sa ilang mga members. Pero nganong powerful kay sila, tungod kay gipakita sa Ginoo nga ang power niya wala nagdepende sa tong status sa kalibutan. Dili kinahanglan mahimo kang educated, well importanteng education, pero dili na requirement sa successful nga life. Again, ang successful sa secular o so spiritual world lahi man gyud. Oo, importante mo eskwela, youth, eskwela mo tarong. Eskwela, mga parents mo, suporta sa education sa itong mga bata, importante na siya. Pero sa pag-perform sa purpose sa Ginoo, sa pag-perform sa success sa mong spiritual life, dili na requirements. I mean, di ka kinahanan mag-self-pity, mo yung ka di ko qualified, kaya di ko educated sa maniya, wa ko'y kwarta, ordinaryo. No, wala nagdepende ang pag-empower sa Dios sa atong status. Mapobre ka, mura na imong kaala, mura na imong status, once na kay heart, diha para sa Ginoo, mahimo kang powerful. Ug gi-prove na sa early church, sa mga apostles, wa sila kwarta, wa sila influence, wa sila access,
Wa sila'y power nga naa sa kamot lang, but they have the power from the Holy Spirit. Gi-empower sila sa Ginoo mo nang wala gi-imposible nila. Now, again, nabay times imong life nga na-feel nimo ang power gid sa Dios. Nabay isa ka problem ba? Nga para nimo murag lisura ani solve oy. And then imo gitugyan sa Ginoo sa isa ka prayer, and then amazingly, siguro gamito na kong term, miraculously nasulbad siya. Si Brother John Ray, ato ni isa, no, pagka nakorintihan siya sa poste, imposible yung kayo sa tawhanon. Pero miraculously, ang Ginoo nag-empower. Na may manginana nga instance imong life ba? Anong warag wala na gyud, lisod na jud kay tuuhan nga masulbad pa, pero nasulbad. Well, isa na ka testimony nga naay Dios gyud nga naga-empower. Na stranded ba ka sa isa ka situation, nga emotionally down, financially down, mentally down, lisod kayo i-manage. And then naikalit lang nangabot nga mga solusyon ug opportunities. Isa na ka example, dapat aware ka nga naagi power naglihok sa imong life. Kay ang every Sunday sitag preach dinhi sa power sa Holy Spirit, authority ni Christ as a Christian. And then wa nimo na feel unsa din na pastor. Abi na ko ang pagkakristohanon para lang makasimba every Sunday. No, nay power sa Ginoo sa imong life ug dapat ato nang ma-enjoy. Dapat nimo nang magamit sa insakto. Once ang Ginoo nag-empower sa imong life, nakay power mo fight sa mga temptations. Unsay greatest temptation nimo sa imong life? Unod nun, money, education, influence, power, wealth. Unsay greatest temptation sa imong life? Kung naay pag-empower sa Ginoo sa imong life, kaya nimo na balibaran. Kung naay empowering sa Ginoo, kaya ka mo pray over sa mga masakiton nga tao. Yes. Pray nimo, pwede tubagon sa Ginoo at that moment or mo take pag days para maayo. Pwede ka mo bless og isa ka panimalay. I-bless nimo isa ka household. Pwede ka mo cast out og demon sa authority sa ngalan ni Jesus Christ. Imagine tanawa kung Christian life. Abi nimo ang testimony sa mga Christians before, dili man tong Kristohanon nga nagtago sa balay, mo tago mo simba, dili private ilang life. Gani nganong daghan sa mga Christians gipang persecute kay inana ka public ilang kinabuhi, wala gi matago. Ipakita gid sa Ginoo nga nay power sa imong kinabuhi. I-pray over niyo maayo. Inig-bless nimo, ma-bless. Cast out nimo demon, ma-cast out. Nagi something nimo nga lahi ka sa ubang tao, munang dayag gyud ang kinabuhing Kristohanon. Dili ta mabuhi sa pagtago-tago. Pwede ka mo fight og mga negative voices. Aware mo ana, kanang down kay ka spiritually, wa na kay adto-adtog church, dali kay kahunghungan ni Satan sa di maong mga butang. Maka-straight na kay absent 2, 3, 4, labi nag 5 ka mga Sundays, di nakakasimba. Ana nga time, weak na kay ka spiritually. Sultihan ti ka, gamit gyud ang worship. Yes, ang tao may ingon, pwede ko mag-worship sa balay. No, my friend, you need a body. Kinahanglan kag body ni Christ. Essential part yun, ang pagsimba sa Sunday o any gathering sa mga Christians sa pag-experience, sa empowering sa Ginoo. And once weak ta spiritually, dali kay musulod ang negative nga mga voices. Wa na kay ayo, di naman answer yung prayers. Usay mo ingon pag yun, dili ka anak sa Dios. Wa na nagpakabana nimo, tanaway mong kinabuhi, inana nakaka-down, wa ni solution. Once magod Kristohanon ka, ikaw mismo ang sungugon gyud sa yawa. Di man yung sungugon ang iyahan ng daan, iya naman itong pangsuguon. Ang iya sa yawa na, iya to, buhatan ni. Buhatan na, pakpak, very good, kay nakahimo kag di mao. Pero Kristohanon gari ka, di ka suguon, pero usually, sungugon ka. Anak ka sa Ginoo, wa man lagi kay bugas. Anak ka sa Ginoo, inana man lagi, di man lagi ma-answer yung prayer. Anak ka sa Ginoo, tanaway mong life, happy man lagi ning, mas happy pa man ning di anak sa Ginoo, mas dato pa man ning di anak sa Ginoo ikaw, pobre man lagi. Tagaan niya lahi nga definisyon ang pagkadato o pagkapobre. Okay, itasin bin nga wa nimo tanan, itasin bin pobre ka tubangan sa Dios. Ingon ang Ginoo, great is your reward in heaven.
So tanaw na to dinhi ang negative voices. Dali kay nakasulod sa tong life, di man ta ma-possess ni Satan, pero iyang mga pulong modulot tos atong kasing-kasing. Muna ang mag-self-defeated na din ta atong mindset. Di na ta confident mo barog, di na ta confident mo atubang, di na ta confident mo pray. Daghan na kayo nangawala nga confident level na to. It's because negative na ang ni-occupy sa tong life. You know, ang positive nga tao, dili man tong gipakpakan diya sa stage, sa gawas. Oh, may ka nga, confident kini siya, oh, grabe siya, power, confident level, gabi ka positive ni nga tao. Ang positive nga tao, di man tong gipakpakan sa gawas, na billboard sa nang, katong from scratch to successful nga businessman. Dili na mo ang positive nga tao. Ang greatest challenge sa usa ka tawo sa dihang nakigbato ka sa spiritual nga pakig-away. Ang mga Christians lang nga maka-experience niya na. Walay spiritual battle sa dili iyas Ginoo. Ngano makig-away pa sa Satan nila? Ila naman sila ni Satan. Pero once anak na ka sa Ginoo, tanang hinagiban ni Satan gamiton niya, ma-down lang imuhang testimony, imong life. Muna greatest battle, ang pinakadako nga away, pinakadako nga arena, boxing ring, may tabo sa kinabuhi sa Kristohanon. So shall I say, ang pinakalig-on nga tao, ang mga Kristohanon dapat. Ayaw patuo nga lig-on kini nga tao kay pila ka problema, gibiyaan sa kuan, gibiyaan sin-ani, ni survive karon, successful kay sa business, pero dili Kristohanon. No. Dili na strength sa Holy Spirit. Siguro ang term gamit ana mo nang sakto ang kalibutan sa term gigamit tsamba, swerte. Yes, once wala ka sa Ginoo puro ra gyud tsamba. Pero once na nakas Ginoo, no, tanan ilawom na gyud sa plano sa Ginoo. And you have the authority. Yes, ang pinaka most attacked nga tao sa kalibutan ang mga Christians, pero sultihan ti ka nganong giana-atake ta ni Satan kay kabalusa sa atong strength. Kita ang pinakalig-on supposedly nga mga katawhan kay naay Dios nga nagalig-on nato. Kini nga experience nimo as a Christian, dili na kaya i-overcome sa usa ka dili Kristohanon. Yes, ayog ingon nga pareha mog life, lahi gid mog life sa mga non-Christians. Lahi iyang trial, di man na trial gikan sa Ginoo. Consequence man na sa iyang pagkawala sa Ginoo. Ang imong life mo'y mga testing, challenges, trials. Ug si Satan sig panggamit og mga tao, instrumento nga ma-down ka, pero tungod kay nay Holy Spirit nimo, nay Ginoo nimo, di ka basta-basta ma-down. And therefore dapat nimo na ma-appreciate inana ka kalig-on, but there must be something more. Nay power nimo nga dapat nimong magamit sa imong pagkakristohanon. Kay walang kalig-una sa Ginoo, gi-equip kanya sa authority nga mahimong victorious ang imuhang Christian life. Tanaw na to dinhi. Now, Ephesians 3:20, before ko mo expose aning verses na to. Sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Ni-notice niyo, ingon din si Paul, God is all powerful. Tanan pwede niyang buhaton sa tong kinabuhi, pinagi sa gahom nga naglihok diha kanato. And you know what? God is looking for people wherein He can demonstrate His power. Tanawa gud sa 2 Chronicles 16:9. 16 verse 9, 2 Chronicles. The eyes of the Lord ran to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Oh, nangita ang Ginoo mga tao nga asa niya ma-display ug ma-demonstrate iyang power. God is all powerful, pero dili niya basta-basta i-display iyang power, iyang gahom. Nangita sa mga tao nga pwede niyang gamiton. Ug this morning, hopefully, ikaw tong tawhana. Ikaw unta karon ang isa sa gamiton sa Ginoo nga diha niya i-display, ipakita unsa siya kagamhanan ug makita sa mga tao nga dili piki ug mini ang Dios nga atong giserve. Siya ang Dios sa tanang Dios ug hari sa tanang hari. So how to experience this power? Now, number 1, we must not discount
God's ability to accomplish the impossible. We must not discount God's ability to accomplish the impossible. It means, imog yung tuuhan nga ang Ginoo makahimo sa mga imposibleng butang. Dili ka magduha-duha. Now, tanaw na to ang Genesis 17, 1 to 2. Tanaw ha. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Now, at the age of 99, nakigistorya ang Ginoo kang Abraham. Now, 75 years old si Abraham, gisaaran og baby. And, nabuntis si Sarah. Anang tuiga, sorry. 75 gisaaran at 100 years old nabuntis si Sarah. And then probably si Sarah that time nasa sa mga 91 or 90 kay di man gid kayo clear, maybe 10 years ilang gap. So at the age of 99 wala pa nabuntis si Sarah dinhi, pero ang Ginoo nag-remind na from 75 years old ingon ang Ginoo, Abraham, Sarah, prepare mo, tagahan ta mo anak og managhanig maayo sama sa usa ka nasod. Nangatawa pag si Abraham. Natawa sila kay Lord, tigulang namin mi, idara naman mi. And isa na sa reason nga nadugay ang promise. Pag edad ni Abraham og 99, so 1 year before mabuntis si Sarah, nag-remind ng Ginoo, Abraham, I am Almighty God. Ako ang gamhanan nga Dios. Gani dinhi gi-change ang name ni Abram to Abraham. Ang iyang name before Abram. And then gi-change sa Ginoo into Abraham. You know, ang meaning sa Abraham, it means father of many nations. Amahan sa daghang kanasuran. You know what? Struggle kayo pag ingon sa Ginoo, Abraham, makaanak lagi mo. 75 na silang Sarah. Pag edad ni Abraham og 80 wa man gihapon, Lord. 85 wa gihapon. 90 wa man gihapon, Lord. So syempre matandog na si Abraham. In fact, mobitaw to nakasala silang Hagar. Kay nagtuo si Abraham, ang promise sa Ginoo dili iguro pinaagi nimo Sarah. Total ako man importante, ako mang generation, ako mang seed. So siguro dili tungod nimo Sarah, pinaagi guro sa laing babae. Motong iyang dulugan si Hagar. Nagkaanak sila si Ismael. Nagtuo si Abraham nga mao tong promised child si Ismael, anak sa kang Hagar, dili kang Sarah. Nagtuo sila ni dako-dako na si Ismael. And then pag edad ni Abraham og mga 100 or 99 around diha, nabuntis man si Sarah. So that was after 25 years. Di maka 25 years pahulaton. Okay ra mo na pahulaton 25 years. Wa na ta na siguro dinhi, rapture na siguro. Pero nagulat sila. And then pagkabuntis ni Sarah, niingon din si Abraham, dili di ay si Ismael ang promised child. Kay nabuntis man ka. Moral lang naglabay iro, gipalaya si Hagar o si Ismael. Dako kay na nga sala tubangan sa Dios, gipabalunan nagpagkaon, kwarta ka day, mangita mo dito glaing, kuan na balay. Kay ang saad sa Ginoo dara di ay, dako naguba na, wa na namanid starong ni Abraham. Once na ipagduha-duha, mawala gid ka sa focus. Mawala gid ang blessing. Pero faithful ang Ginoo kay ang promise gid. In fact, ingon ang Bible, isa ni ka covenant. Dila ni promise lang, promise nako. Isa gini ka pakigsaad. Covenant, it means bisan pag mo violate ang isa ka party, mo padayon gihapon gyud ang covenant. So gihatag gyapon sa Ginoo si Isaac, nabuntis sila. Gi-remind sa Ginoo kay sugod karon Abraham ina pagduha-duha, ang imong Abraham himo na kog Abraham, father of many nations. Gituyo sa Ginoo ma-remind si Abraham nga amahan likas daghang kanasuran. So every time tawgon siyang Sarah, honey my love so sweet Abraham. Man ka, inigayong Abraham, father of many nations. Tinuod yung saad sa Ginoo. You know what? Asay kinahanglan ta i-remind. Manay gyud absent og church. Kay sa church si kog remind ang Ginoo powerful, na second chance, na hope, na paglawom diha sa Ginoo. Kung sikag tan-aw na dito Doraemon yung balay, walay paglaom diha. Walay hope,
malimtan nato ang mga promises sa Ginoo. So this time, nag-remind ang Ginoo, Abraham, walay imposible nako. 1 year after aning gihatag, nagistorya siya, nabuntis si Sarah. And dito na prove, Lord, grabe gid ka ka-powerful, bisan kami unfaithful na. Faithful yapon kasi yung promise, bisan kami ni Sarah, na among ng taon to si Hagar, napalayas pa noon si Ismael o si Hagar. Di ba inana pud imong life? Pila na ka unfaithfulness imong gibuhat be? Kapila na ka nag-suffer sa mga wrong decisions ti mo. To ka mao lagi ni sakto. And then after 1 month, di mao, dako nakig-damage. Pero ang Ginoo naghatag yapon niyo pagkaon. Naka-Jollibee pa ka last week. Naka-McDo pa ka last month. Nagapoy pagkaon sa tong lamisa bisan kita unfaithful. Inana ka powerful. Covenant manggod ang saad sa Ginoo siyang mga anak kadili niya pagutman. Di gid niya mader nga dili ihatag ang imong mga need. Now, sa Matthew chapter 19 verse 24 to 26. Tanaw na to ni. Kabalo ba ka? I know daghag mga empowering sa Ginoo na experience ti mo no. Pero kabalo ba ka the greatest power, miracle na itabo sa imong life na dinhi. Okay? I know daghang kang experience siguro walang kakabantay. Pero ang first miracle o power na experience mo na dinhi. Matthew 19:24 to 26. This time, ang mga apostles na itaong dato o ang taong dato nila sa una kay di man maminog Bible good. Muna ingon si Christ dinhi. 24, again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? Ingon si Christ, imposible kayo sa usa ka dato nga tao. Pag ingon niya dato, it means garbusog kasing-kasing ba? Kaya mga dato nila sa una, mga garbuso man. Karon daga magdato, karon nga humble. Now, ingon sa dali pa sa usa ka kailan mo camel? Ha? Ingon ang Ginoo, dali pa sa usa ka camel isulod sa bangag sa dagom. Basi ang dagom po siguro murag barko kadako, okay ra. Pero kanang dagom na to inahanan isud ang camel, bisag usaon nimo padakos bangag di masulod ang camel. Ingon si Kristo, dali pas camel isulod sa bangag sa dagom kaysa taong dato moadtog langit. So in other words, imposible or lisod kaayo. Tong tawo nga dagko garbo ha. Ingon di mapostoles, Ginoo, kinsa may makasulod ig langit? Pag ingon taon sa apostol, kinsa makasulod og langit kaya tanang tao namang gigarbo. Namang gitay pride. Ingon din si Christ sa verse 26. Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible. But with God all things are possible. Imposible gid ang tao luwason man good. Imposible gid kay tanan. Sultiante ka. Ang first ay sa atong government na sa kung na sabtan og namatan lang ang first nga mi undergo og death penalty nato sa atong nasod si Leo Echegaray. Lethal injection. So bang nasod kuan gyud kanang electric chair. Lingkuron ka, butang ag helmet, i-on ang pila na ka voltahe brother John, i-on bang kirig na ka seconds na ka sunog imong lawas. Sa tuwa si Leo Echegaray sa kaso nga rape, lethal injection. Pagdaon ka sa isa ka bed, gigapos imong diri tiil, imong lawas, di jud ka kalugnot, and then na isa ka injection nga puno sa poison nga mo malfunction sa imong mga cells ug sa pa-stop sa heartbeat sa imong heart, seconds lang. Giturok didto kang Leo Echegaray. Imagine mo ang sadness. Suotan siya orange nga sinina. And then, gidala sa isa ka tao, sa isa ka private room. And then, sulod sila dito, gilakan, gipahigda siya, kikadinang kamot, diri, lawas, tiil, isa ka lihok. And then, before gitabunan iyang mga mata, iputa na, sir, na ba kay last words?
And siguro ingon si Leo Sigaray, dawat na nako, may tabo na ako. O siguro ubang tao, kung napay gamay kayo nga kaluoy nga pwedeng daginuton ako. I don't know sa last word ni Leo, purungan niyang mata, gipahigda, and I don't know sa feeling nga naghulat ka, nagturok. Dili COVID vaccine ang gituro ka, lethal injection. Masig tuo mo makahilo ng COVID. So giturukan siya. Tanang media nakaatang dito sa screen, sa private room. I don't know kung nanarbay inana ka high-tech nga camera before. Pero tanang media nag-atang dito kung namatay na ba siya, buhi pa ba siya, hupas bang injection. Pagkaingon declare nga wala na si Leo Echegaray. Tibuok Pilipinas kay balo. Kay numdum ko to live to sa mga radio station, sa mga AM, sa FM, newspaper, magazine, sa TV. Naka-live to, nakaatang tibuok nasod atos Pilipinas sa execution sa death penalty ng Leo Echegaray. Posible jud kayo. Imposible kayo masave pa siya. What if ikaw ang nasa sa situation? Kabalo ba ka naata sa kahimtang ni Leo tungod sa tong sala nanata sa deathbed nato naghigda nata. Anytime pwede nata turukan sa lethal injection. And pag-ingon sa tao, sir, unsay last words nimo sa di pa nako ni tusokon. Siguro that time kung ikaw ang nasigdaanan, muhila ka, and then musagit ka, please, kaluy in town ko. Tanawa, wa gi hope, wa nay hope, na nakasa room, wa nay hope, wa nay paglaom, tanan, natatakan na, nga guilty ka. Pero pag ingon nimo kaluy in town ko, sir, unsa man pagkaitabua, gitangtangan man kas kadina, gibadbaran ka sa imong kamot sa tiil, gikuhang tap-tap sa imong naong. Yan, taon-taon ni niabot nga tao gikan sa gawas isa ka man of authority ni sulod didto kalit wa kakaila. Gipahigda tong nagtangtang nimo sa kadina, moy ni pulis imo higdaanan. Nya katong tao nga nasa authority moy ni kadina niya didto, ni tap-tap siyang mga mata. Ug taon-taon moy miturok sa lethal injection ngadto niya. Ikaw nga naghigda didto, nahimong gawas nun. Ug taw-taw ang tao nga nas authority mi agbay nimo, welcome. Libre na ka. Wala na kay sala. Gawas ta didto nga malinaw. Katuo ka na dili. Dili. Why tao makatuo niya na muna imposible kayo sa usa ka tawo ma-save. Now isa na katawhanon lang nga illustration. Labaw pa ang tension na sa eternity. Pila na lang katikang nanata sa baba sa lake of fire, condemnation, wrath of God, judgment, hangtod sa walay katapusan, pero giduphan kas Ginoo. Sa wala pa buhii ang katapusang hukom nga maimperno ang tao, midupa si Christ. No. Tagay kog last time, last chance. Giduphan niya ang Dios ug ang tao. Siya'y miangkon sa imuhang punishment, sa imong condemnation. Siya tong ni pulis imong higdaanan. Sa spiritual world, segi, dauban dito sa impierno, pinagis kamatayon niya sa cross. Ang kamatayon ni Christ sa cross, mala impierno in town to nga kasakit. Equivalent to sa lifetime nga pagka-impierno sa tao sa lake of fire, ang kamatayon ni Christ sa cross. Imposible kayo. So at that moment pa lang, wa kay gihimo ni piyong rakas mata, midawat ni Christ, o siguro nakahila ka anang anagid nga time na usab ang imuhang destiny. Gibadbaran ka sa higot, ni barog ka, nay namatay in behalf nimo, nahimo kang gawas nun. Imposible, milagro, powerful kina nga butang higalegson. Amen? Munang first miracle, first power nga imo na-experience sa Ginoo gyud ang imuhang kaluwasan. Muna ingon ang Bible, kung nahatag sa amahan iyang bugtong anak, naabaday dili sa mahatag nato. Tanawa daw, Romans 8:32, He who did not spare His own Son, mo ni si Christ, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Church,
atong hinumduman kung nahatag samahan iyang precious son nga si Kristo para nimo, unsa pa ka ng imong mga gikinahanglan matag adlaw. Amen. Kagamay ana nga butang, kulang lang tag pagsalig og pagtuo. Munang wala imposible sa kinabuhing Kristohanon, giprove ni sa amahan sa imong kaluwasan. Giprove ni Christ sa imong kaluwasan. Gihatag ni Christ iyang life para nimo, gihatag sa Father iyang Son para nimo, and then bugas lang ma-discourage na tag simba. Wa lang ayuha ato ang pamaols lawas di nataganan mo adtog church, kagamay nga butang. Once kay baluka unsa ka ka-precious atubangan sa Dios, wa say giduha-duhag hatag nimo, meaning wala gi imposible niya once mangayo lang gid ka sa Ginoo by faith. Amen. Number 2, to experience God's power, we must walk blamelessly before the Lord. Walk blamelessly. Maglakaw ta diha sa obedience, pagkamatarong diha sa Ginoo. Now, notice sa verse 2, Genesis 17, verse 1. I am Almighty God, walk before me and blameless, and I will make my covenant between me and you. Ingon ang Ginoo Abraham, kung magtinarong kag kinabuhi nako, obedient ka, mahimo kang faithful sa akong mga command, mao ni akong saad nimo, mao ni akong buhaton nimo. It's a kondisyon. Naay mga anak ang Dios nga murag nag-suffer tungod kay naay mga requirements nga na-violate o wala na comply. Isa dinhi ang pagkinabuhi nga faithful sa Ginoo. Ang pagkinabuhi nga blameless, it doesn't mean nga perfect na gyud. No, walay Kristohanong perfecto gyud. Pero ang word nga blameless, it means single-hearted. It means sincere, wholly devoted to the Lord. So it means ba nga seryoso ka sa Ginoo. Seryoso kang nangalagat. Awag kong apostles, seryoso man sila pero daghan kay silang sala. Si Peter, iyang gitraidor ang atong Ginoo. Ang mga apostles, sa diyang si Kristo nagpasan sa cross padung sa Golgota, iya-iyahay lag pangawala. Oh. So tanawa, si Thomas nagduha-duha pa nga si Kristo na banhaw nga ni saad na Ginoo nga mabanhaw lagi ko after 3 days. Daghan kaayo, pero nganong ang Ginoo nagbless gapon nila kay sincere sila sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Nangitang Ginoo sincere nga heart. Ano bitong empleyado nimo or sa isa ka company nasipyat siya pero nakita nimo nga willing gid siya magkat-on pero nasipyat tang siya, di man nimo i-out sa work. Tagaan man nimog chance kay nasa sincerity siyang heart. Pero na empleyado nga murag walay gana magkat-on, kita niya wa sa ganay siyang trabaho, di siya sincere, di na ka mahuhulat pa masipyat, imo na siyang i-out. So ang Ginoo nakakita sa tong heart, kabalo siya unsa ta ka sincere, unsa ta ka dili pud sincere. Once sincere ta sa tong pag-alagad sa Ginoo, una man tay sipyat na ay mga disciplines, pero mas daghan ang blessing gihapon sa Ginoo. Amen? Mas daghan ang pagpanalangin sa Ginoo kaysa mga consequences. Kaya ang Ginoo nagtan-aw sa imong heart. Now, the same term nga gigamit sa Ginoo pag-describe kang Enoch, Ginoo sa Bible, naitaw nga wa niaging physical death si Enoch. Oo. Kalit na siya gikuha sa Ginoo sa Genesis 5:24, ningon dino, and Enoch walked with God and he was not, for God took him. Ito ba niya? He was not, for wala siya naging physical. Kung tanawan ng previous na verse, girapture siya. Caught up. Murag inaanak ba nga situation? Wala siya naging physical death. Nawala lang siya galit. Ito na siya sa langit di ay. No? Nindot ng kinabuhi nga dita mo aging physical death. No? Grabe ito matug lang ka mamatay. Nindot siguro na nga feeling. Kay pag tulog nimo, ang last mo nakita ang inyong balay. Pag mata nimo, langit na. Di ba nindutan na nga feeling? So, yes, ingon ang Ginoo, Enoch walked with God. Once unfaithful ta nga anak sa Dios, moapikto gyud ni sa atong kinabuhi. Naaga ni wala na answer nga prayers, naaga ni blessing nga murag na hold, na blessing ba nga wala na release, mug napugngan. Walay korupsyon na tabo.
unfaithful lang ta, maybe. Sa i-check na to, basin unfaithful na ta sa paghatag para sa Ginoo. Daghan, talent nimo, time nimo, financial, kusog, basin unfaithful na ta nga bahin. Basin unfaithful na ta sa pag-meditate sa iyang word day and night. Ingon ang Psalms chapter 1, once na nga meditate ka sa Bible day and night na kay daily devotional, sama kas kahoy nga magsigi kag pamunga. Ngimong dahon dili gid malaya. So dili ka ubanon. Maka na bless kay ang tao nga dili ubanon, pero mas bless ang giuban kay taas nag-experience. May uban? Bitaw sultihan ti ka, ingon ang Psalms chapter 1, kung nag-meditate ka sa Word of God day and night, imong life prosperous. Daghan, abunda nga panalangin. Otherwise, atong baliktaron, kung wala ka na nga meditate sa Word of God day and night, o nakay bunga, usa lang ka buok. Kung sa mangga pa, duha ra imong bunga, imong tapad ng mga mangga, namuypoy, namungpong ang bunga, ikaw, 5 lang. Or 7, good for 1 week. Check your faithfulness. Ayaw pagsalig nga, faithful bitaw ang Ginoo, bisag unfaithful ko, ingon ni pastor, di man ko pagutman. Na ay kumpiyansa. Kaya say, di takita sa gihatag. Di magutman, gihapon. Ingon ang Ginoo, muhatag lagi ko. Pero ingon siya, seek. Diba? Ask, and it shall be given. Number 2, seek, and you shall find. Yag, taguag mayas Ginoo. Yung ginawa lagi ko katawat, Lord. O, nihatag ko, pero pagkitaa lang. You see? So, once unfaithful na ta sa Ginoo, apikto gid sa tong life. You know, sa Agusan, na-meet na ko ang president sa ASCAT. Isang dako man di kay nga school ang ASCAT. Dako kay building, niya dito mi sa administration nga building nila. First time to nag-speak ko university. Sa picture, gamay lang to tanaw, pero dako pa kitog dalan sa hallway sa kilid, daghan kitog staff dito. And na-meet na ko ilang president, Christian po, and gaan kay sa loob sa storyahon ba? Iyang name si Ma'am Joy Capistrano. And bagay siyang name ang Joy, kay joyful siya ka storya. Isa pastor, isa sa greatest burden sa iyang life. Isa pastor, I have the influence. Nasa influence sa school, ginarespeto siya gikan sa mga pinakagamay nga estudyante sa pinakataas nga level, ginarespeto siya. Pero pastor, gusto na ko gamiton akong influence sa spiritual world. Di na ko gusto, pastor, matabunan ng akong Christian life, akong Christian purpose sa influence nga nanako. Pagkibalo niya nga nako dito, gipatawag din niya meeting, ipa-stop sa niya tanang trabaho, tanang staff, nag-Bible study me. And praise the Lord, most of them nag-hands up sa pag-receive ni Christ. And you know what? Ingon sa pastor, isa sa listener manggod sila sa paglaom mo nang tanan lang staff gina-sharean na sila private group chat gi-sharean nila. Sa pastor, di mi mabuhi kung walay word of God. So gawas nga nag-perform siya sa secular, na-perform niya iyang purpose. Again, once faithful ka sa Ginoo, bisag asa ka mas secular ka o asa ka nga aspect, pwede ka magkinabuhing faithful sa Ginoo. Amen. In taon ang imong trabaho dili in taon na babag. Gani gihatag na sa Ginoo para ma-inspire ka sa pag-serve. Pastor, na naman ko'y trabaho, di na ko ka-church. No, my friend, dapat mas mo church ka, kay gitagaan ka sa Ginoo. Ang family, di pud sila babag. Friendship, di sila babag. Gitagaan ka sa Ginoo na, aron nga madasig pa ka sa pagpangalagad niya. Pero sad to say, you know what, usahay ang blessing mahimong curse. Kumuni mahimong babag sa pagpaduol no nato sa Ginoo. Lastly, number 3. 3 na, last na yun. To experience the power of God, we must continually be filled with the Holy Spirit. Ganina sa itong Sunday School, na-mention ang feeling of the Holy Spirit. And this time, continually. Daily dapat ang pag-filled sa Holy Spirit sa itong life. Natanaw na ito sa verse 5 to verse 7. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of many nations. You know, sa Old Testament practice, even today, gamay lang siguro, pero mostly sa old time, ang pag-usab og ngalan, pagpakita ni og submission og authority. Inigkatao ni mo, tagaan kag ngalan si mong mamag papa, at kanitan, tawagon ako ni junior, kay pare-paremig naon.
Kani tawgon ako ni si Kuan kay imong mamagpapa mo imuhatag nimog first name. Pero sa old time, manrabaho gani sila, naay authority pod ang master ilang agalon nga muusab sa ngalan niya. It means ako ni na nag-iya nimo, usbon ako imong pangalan. Hinumdumo kang sadang na-captive ang Israel sa Babylon, si Daniel gitagaan sa Babylonian nga name. Gipangdala ang mga ubang mga Israelite dito sa Babylon kingdom, and then gipang-usab ilang pangalan. It means nga own na sila sa Babylon. Si Daniel gitawag siya Belteshazzar. Si Shadrach, Meshach, Abednego, mga Babylonian name man na nila. So si Abram gitawag po sila Abraham. It means Abraham, ako na i-remind ka nga ako'y na nag-iya nimo. So I have the right to change your name. So this time gipakita ni Abraham yung full submission sa Ginoo. It means, okay Lord, ikaw maging na nag-iya nako, so ako na karon si Abraham. Now, sa atong life karon, sa atong modern time, ma-filled ta sa Holy Spirit or ma-empower ta sa Ginoo pinagi sa feeling sa Holy Spirit. Kay balutaan na. And dili mo filled ang Holy Spirit, di ta punon sa balang espiritu kung wala siya nato. And take note, dili siya sulod gawas. Naa siya nato, pero iyang pag-empower nagdepende sa atong submission. Kana bitong nagguroy kag kanang sakyanan, ang sakyanan guruyon. Unya kung sakyanan midagan pud paatras, di ikaw paabante, di mo maabot. Gahi kay birahon. Pero kung ang sakyanan iya lang in neutral, dali kay sa birahon, gaan kayo. And the same ni sa atong life. Guide ka sa Holy Spirit sa isa ka direksyon. And kung kita mo, di lagi, kay diri ko mas nindot diri. And diya mas may mong dugay ato ang pag-progress. Dugay na to ma-enjoy ang blessing sa Ginoo. Muna'y reason, gitagaan tag free will. Next Sunday, madiscuss ta ko ang free will sa tao. Munang wata kontrola sa Ginoo robot. Munang wasa nagbuot-buot na to, kinsay ang luwason, kinsay dili. No, gitagaan tag freedom to choose. Wala ta kontrola sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo, gikan sa kinasing-kasing na to ang pag-submit sa will sa Holy Spirit. Aron makita sa Ginoo na day ka-sincere atong heart para niya. Sa gingon na ako ganina, mo filled ang Holy Spirit sa imong life, isa sa requirement ang worship, ang pagsimba. Tanawa daw. Ephesians 5:19-21. Hawa ha. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Now, ang verse 19 nagisgotig worship, na singing, na psalms, na hymns, na pagkanta sa Ginoo, naghisgot dig pagsimba. Ang pagsimba nila before ani nga setting nas mga balay-balay. Wala sila church building nga sama nato. Tago-tago sila. And then yung sigingon din giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of the Lord. So lisod gyud mag-guide sa Holy Spirit atong life kung dili ta ma-mold diha sa pagsimba. Again, mabitaw na nga atong mga OFWs na kinahanglan gid sila worship place dito sa Middle East. Uban nag-rely lang sa mga onlines. Pero masabtan naman nato manang wa sila masimbahan dito, mangita gid sila way nga maka-worship bisag sa online na lang. Kay ang Holy Spirit mas ma-activate siya, mas muliok siya once dunay panagtigom kauban sa laing igsuon sa Ginoo. Nay panagsimba. And isa pa sa kinahanglan para ang Holy Spirit mo filled nato, Acts 4:31. Acts 4:31, and when they had prayed, the place where they assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So ang word of God or ang prayer, this time ang prayer mo na-highlight. Prayer yun. Lisod i-control, mo control ang Holy Spirit kung dili ka prayerful nga tao. Ka-receive ka, dungog ko sa ka-preacher, insya walay makalumpag sa usa ka Kristohanon nga mainampuon. Wala gyud. Na-prove ng Daniel.
Bisan pag si Daniel labay sa langob sa leon, tungod siyang pagka-prayerful, wala gid siya naunsa. Shadrach, Meshach, Abednego, pray lang sila, sugba sa hudnuhan, wala gid sila nasunog. Proven and tested. Siguro wala nimo tanan, wala nimo ubang butang, pero kabalo ka mo pray. Once prayerful ka nga tao, dili gyud ka matandog. Sa time nga mo pray ka, imong na-feel, ikaw lang sa imong private room. Pero that time nga nag-pray ka, nadi na ang mga angels of God nagtuyok nimo. Nadi ang Holy Spirit. Nadi nisulod ka sa isa ka battle nga arena, ring. Pero actually, pag sulod nimo diha, naa ang puwersa sa Ginoo nga nag-uban nimo. Mundi jud ka basta-basta matandog once prayerful ka nga tao. Gawas po dana ang word of God. Munang dapat natay daily gyud nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa iyang pulong ug pagampo. Tanawa daw Colossians 3:16-17. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Richly, dili lang tong nakadawog ko sa pulong sa Ginoo. Enough na ingon ng Bible, richly. Dapat mo improve. Abunda ba? Ganahan kita maminaw balita. Kumanon na to ng pila ka oras nga balita. Kumanon sa nato ning wali mag 45 minutes lang, 50 minutes. Ngano nagbasa sa pulo sa Ginoo. Duha pa lang kay ka verse magduka naman. Sita panguyab. Pero tan-aw og balita. Tan-aw kardo. Tan-aw mga Netflix. Lurat king mata na to bisag stress kita sa work. Nindot kita tanaw. Pero ngano ning tanaw din seek ye first the kingdom. So, upag ginahuman og anis righteousness, hay na dayon. Ay po na balik-balik ka, makatuwita po verse nga bag-o. Kaya isip po balik-balik ko nimo ang Matthew 6:33, mga huyab gyud ka. Pero nga ng Bible, richly, ipa-improve imong pagbasa sa Bible. Dapat mo grow imong kaalam. And diha mo work ang Holy Spirit. Dili ka powerless. Naani mo ang pinaka-powerful nga person sa entire universe. Father, ang Son, ang Holy Spirit. Inana ka ka-powerful. Please, ayaw pag kinabuhi nga mura kag hinukman na sa kalibutan. Ang mga tao nga nasprisuhan nga wanay plano makagawas, o di na pagawas sa gobyerno, nang gawas tungod sa pag-surrender nila sa Ginoo. Uban na himong preacher, ang uban na himong deacon, ang uban na himong evangelist. Even ang mga tao nga nana sa kamatayon, nana sa ICU, hindi natagag chance, giluwas sa Ginoo, na himong powerful na pud ilang life. Grabing testimony, daghan kay pwede buhaton ang Ginoo ang taon nimo gyud. Daghan kaayo. Nagulat lang siya sa imong full submission. Full submission. Pag hands up nimo sa imong kamot, it means wa na kay gikuptan. Pero ngano di ta ka hands up sa tong kamot kay daghan patag gipang kuptan. Kay once mo hands up ka sa Ginoo, imong tumbuhian aron mo hands up ka. Pero sultihan ti ka, once na kay buhian para sa Ginoo, nig hands up nimo, ihatag sa Ginoo ang mga butang nga necessary para nimo. Kabalo ba kang daghan kag gipang kuptan nga makadaot nimo? Daghan tagi pang tipig-tipigan nga mao day mo traidor sa tong life 5 years from now. Nay mga butang nga nagtutang secure kita ni. Pero mo damage na to. So ingon na Ginoo, hands up. Surrender. And then ang Ginoo mo hatag sa mga kinahanglan lang nga mga butang nga angayan nimo tipigan. Muna ato hinumduman nga kung si Christ namatay sa cross, walay imposible niya. Nahatag niya yung kinabuhi sa cross, wala siya butang nga dili pod mahatag nato. Atong hinumduman daw balik ang isa ka song, isa ka reminder sa gihimo ni Christ sa cross. Dito pa lang daan, sa kaluwasan pa lang nato, daog na ta. Wa nay pildi nato. As in totally ginansa na kay ta spiritually. Kaluwasan pa lang daan. Grace period na lang yun. Bonus na lang ning buhi patahangtod karon. Gitagaan patag chance sa Ginoo makaserve para niya. Atong kantahon daw at the cross. And once again, i-remind nato ang atong kaugalingon sa gihimo ni Jesus Christ sa imong life.